pagkapanalo ni Catherine na talbugan ni Eva Darren. At yan ang usap-usapan sa iba't ibang social media platform. Tara, pag-usapan natin yan. Kung bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, comment, share, subscribe at i-on na rin notification bell para palagi kang updated sa aking mga videos. Sa gabi ng parangal ng ika-72 PAMAS na dinaos kamakailan lang ay naging usap-usapan ang pag-i-snub sa nasabing prestiyosong organisasyon sa batikang aktres na si Eva Darren na mas kilalang bilang ina ni Ina Macaspac sa pinagbidaan noon nila Christine Hermosa at Jericho Rosales sa hit de prank serye na Pangako Sa'yo. Ang ginawang pang-i-snub ng PAMAS sa aktres ay nagdulot ng sari-saring komento. Nakatakda sana maging presenter si Eva Darren kasama si Tirso Cruz III. Ngunit makalaunan ay pinalitan na ito ng bagawan na ikinadismaya ng kanyang anak. Sa naging kontrobersiyang ito ay mas pinag-usapan pa nga daw si Eva Darren kaysa sa Best Actress Award na natanggap ng sikat na aktres na si Catherine Bernardo. Kauna-unahang PAMAS Award din ito ni Bernardo sa larangan ng kanyang pag-arte. Hanggang ngayon ay kaliwat ka ng pambabatikos pa rin ang natanggap ng pamunuan ng PAMAS sa kabila ng paghinginla ng paumanhin sa batikang aktres. Tila ba walang konsensya ang PAMAS event organizer sa veteranang aktres na si Eva Darren sa kabila ng kanilang pagtugon sa krisis at hindi sapat na paghingi ng tawad dahil sa antas ng kawalang gala na ipinakita nila. Ang post ng Facebook ng anak na si Miss Darren na si Dr. Fernando de la Peña sa insidenteng ay naging viral na may mahigit 39,000 shares at may 227,000 likes mula kahapon. Ang virality na ito ay nakatulong sa pagkalat ng balita at tumani ng maraming simpatya para kay Darren. Ayon kay De La Peña, inimbitahan ng PAMAS organizer si Darren na ipresenta ang parangal para sa espesyal na citation kasama ang veterano aktor na si Christopher De Leon sa kanilang gabi ng parangal noong May 26. Si Darren bilang isang ganap na profesional ay kabisado ang script para sa pagtatanghal bago ang nakatakdang kaganapan. Bumili ng bagong damit at tiniyak na ang kanyang buhok at makeup ay kumakatawan sa kanya at sa kaganapan ng maayos. Gumastos din siya ng 5,000 isang plato para sa 4 na po para samahan siya sa event. Ngunit sa gabi mismo, sa kanyang pagkadismaya, may ibang lumalabas sa entablado katabi ni De Leon bilang presenter. Marahil bilang tugon sa napakaraming backlash laban sa kanila, ang PAMAS ay naglabas ng pahayag ng paghingi ng tawad na sinasabing dahil sila ay nagpapatakbo ng isang live na palabas dahil sa napakaraming tao na naroroon na kasiyahan sa gabi. Ang production team ay hindi mahanap si Miss Darren. Ang palabas ay live stream at kailangan ayusin kaagad kaya huling minuto ang ginawang kapalit kay Miss Darren. Binanggit din ito ng pahayag ng PAMAS na ay talagang isang setback sa live show at isang kapabayaan sa bahagi ng kupunan. Makatitiyak na hindi ito sinasadya at puro maling panghuhusga. Kaya naman inulan ng komento ang pangyayari sa live show ng PAMAS Award. Nandito ang mga komento, tara basahin natin. Sabi nga sa isang komento, hindi maganda ang system nila. Be compassionate, kind and humble people of PAMAS organizer. Alibay is alibay. Nakakaya ang PAMAS staff and mostly coordinator who's supposed to be nasasagot sa nangyari. Isang mahusay na aktres, sabi nga ni Francis Dalata. Kung ako ang SM ng event, para sa alibay nyo na di malocate, simple troubleshooting since alam niya na nandun siya sa event. Heads up at event director na hindi siya mahanap at isuggest na timbrehan si host na i-call out na lang ang name ni Madam to come up sa stage sa time na i-present niya ang award. Yan ang mga ilang komento, ilan-ilan na mga na-disappoint sa PAMAS. Kayo ba, ano bang masasabi nyo dito?
comment down below at palagi lang kayong tumutok dito sa Team Cheesebags.